Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Narito po tayong muli sa ating Grab Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our soul. Ating pong simulan ang ating umaga sa pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon nang tayo po ay makalakad sa isang mapayapang pamumuhay. Ang topic po natin sa umagang ito ay may pamagat na humanly emotion. Tambantayang talata po natin ay matatagpuan sa aklat na 2 Korinto, kabanatang 7, talatang 10, at ito po yung sinasabi. Sapagkat ang kalungkutang buhat sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi at pagbabago tungo sa kaligtasan. Ngunit ang kalungkutan dulot ng mundo ay humahantong sa kamatayan. Purihin po natin ating Panginoon sa pagkarinig at pagkabasa ng kanyang mga banal na salita. Humanly emotion are natural expression of feelings as a result of external event or circumstances. May kinalaman ito sa kahapisan, kalungkutan o kapighatian dala ng kamatayan ng mahal sa buhay, pagkabigo o may malubhang karamdaman. Human nature ng tao ay malungkot, namimighati at nasasaktan. Karaniwan ang humanly emotion ay temporary lamang. Depende po sa mga pinagdaraan ng sitwasyon. Kasi meron pong iba na kahit gaano nakatagal yung kanilang nangyari sa kanilang mga buhay, nasa tuwing kanilang maaalala ay nandun pa rin po yung sakit. At ang humanly emotion po, if not properly managed, may lead to fleshly emotion.
Ang humanly emotion, gaya ng kalungkutan, dulot ng kabiguan, ay maaaring mauwi sa pagkagalit at pagkapuot sa taong may kinalaman sa kanyang karanasan. Maaari itong bumaba sa level ng emosyong makalaman kung ito ay malalaki pa ng damdamin ng paghihiganti, pagkapuot, galit, paninibugho at iba pang uri ng fleshly emotion. Ano po ba yung emosyon na dapat nating nararanasan? Ito po ay walang iba kundi ang holy emotion. Pinuprovide ni Lord yung comfort doon sa mga taong nakaka-experience ng humanly emotion. Tinutulungan tayo ng banal na espiritu na mapagtagumpayan ng anumang uri ng makatao at makalamang emosyon. Ito po yung differences ng holy emotion, humanly emotion, and fleshly emotion. Ang holy emotion po daw are those experienced by God such as compassion, joy, holy, indignation, and those that accompany life in the spirit such as praise, worship, and adoration. Ang humanly emotion naman po are based in our human situation and the created order ensured by Jesus during His time on earth. These include emotions such as grief, pain, fear, abandonment, sadness and sorrow, anxiety, stress, and vulnerability. Ang fleshly emotion naman daw po are poisonous and destructive and include toxic emotions such as malice, selfish, ambition, sensuality, bitterness, overpowering lust, and murderous hatred. Yan po yung pagkakaiba ng holy, humanly, and fleshly emotion. At may 2 puntos po tayo na tatalakayin tungkol po sa kalungkutan. Ito po yung godly sorrow and worldly sorrow. Sa godly sorrow daw po, ito yung kalungkutang galing sa Diyos. Ito po daw po ay nagdudulot o nag-aakay sa tao para magsisi. Nagdudulot ng magandang bagay, pagbabago para sa kabutihan. Nagagalit na sa kasalanan at sumusunod na at nakikipag-isa sa nais ng Panginoon. Sabi po sa Efeso chapter 1 verse 4, at sa ating ang pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harap niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. At ayon din po sa 2 Korinto chapter 1 verse 3 to 4, purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, ang mahabaging Ama at Diyos na pinagmumulan ng lahat ng kaaliwan. Inaaliw niya tayo sa ating mga kapighatian upang sa pamamagitan ng kaaliwang tinanggap natin sa Kanya ay makatulong naman tayo sa mga nahahapis. Gaya rin naman po ni Jesus, makararanas tayo ng emosyong makatao sapagkat tayo'y tao. Ngunit ang lahat ng damdaming makatao ay mapapawi kapag pinairal natin ang damdaming Diyos. At sa worldly emotion naman po, or kalungkutang dulot ng mundo. Ito yung mga malungkot kasi natalo sa sugal. Nalungkot kasi hindi nabili yung gusto. Nalungkot kasi hindi na-achieve yung gusto niya. Or nalungkot kasi maliit yung parte niya sa lupa. Tandaan po natin ang effect ng worldly sorrow ay kamatayan o paglayo sa Panginoon. It produce death. Yung emotional sila pero walang pagsisisi. Unlike po sa godly sorrow, nagpo-produce po ito ng repentance. Emotional pero nandoon yung pagsisisi. Tandaan po rin natin na ang repentance is considered the most challenging dahil marami po sa mga tao ang hesitant na magsisi at tanggapin ang Panginoon dahil tatalikuran nila ang lahat ng meron sila. Bakit kailangan po ang ganap na pagsisisi? Dahil si God po is holy God and righteous God. So, sa pangalawa po, dapat maging holy din po tayo. Dahil sabi po sa Genesis chapter 1 verse 26, nilikha tayo na kawangis ng Panginoon. So, kung holy po ang ating God, dapat po holy din po tayo.
Tandaan din po natin na repentance is not only in the mind. Dapat po nakikita ito sa action natin. Sabi po sa Pahayag, chapter 21, verse 4, at papahirin niya ang kanilang mga luha. Wala ng kamatayan, dalamhati, pag-iyak at sakit, sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. So mga kapatid, anumang kalungkutan ang meron po tayo, kapag kasama natin ang ating Panginoon, ito po ay ating kakayahan. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat sa banal na Espiritu na nagsisilbing kaaliwan po namin sa panahon po ng aming pamimighati. Salamat din po, Panginoon, sa mga salita mo na nandyan ka palagi sa panahon ng aming pangailangan. Hindi mo po kami iiwan at hindi mo po kami pababayaan. Salamat po ng marami aming Diyos at patuloy po namin inilalapit sa iyo mga kapatiran po namin ng mga nagsisipag-aral at mga nagsisipag-trabaho. Inyo po silang iingatan maging sa loob po ng kanilang mga pinapasukan at pinagtatrabahuhan. Amin din po nilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Basbasan mo nga po, Panginoon, ang mga gamot na kanilang iniinom na siyang magiging dahilan ng maaga po nilang kagalingan, aming Diyos. Amin din po nilalapit sa iyo, aming Diyos, ang aming buong maghapon na kami po ay yung sasamahan sa lahat po ng aming gagawin at iingatan din, Panginoon, sa buong maghapon ng aming gagawin. Salamat po ng marami. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you po mga kapatid sa pagsama po sa inyong lingkod and friendly reminder po, be Christ-like in your workplace today. To God be all the glory. Hanggang sa muli po, umayo at maglingkod.